Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang nilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, noong nakaraang Brero 18, February 18, nagsimula ang panahon ng Kwaresma. Ito ay ayon sa kalendaryo ng Simbahang Katolika. As Wednesday, Miyerkules de Ceniza. Bakit yan ay tinatawag na As Wednesday? Sapagkat sa mga panahon yan, ang mga Kristiyano, ang mga tagasunod ni Kristo, nagpipila sa kanilang mga simbahan upang tatakan ng cross na abo ang kanilang mga noo. Ang ating mga noo, tayong mga Kristiyano. Ang Ash Wednesday ay ang unang araw ng pagsimula ng panahon ng Kwaresma, Season of Lent. Ang panahon ito, una sa at higit sa lahat, kaya tinawag itong Kwaresma, nagmula ito sa salitang 40, Kwaresma. So, 40 araw o 40 oras o 40 buwan, taon, 40. Ang panahon ng o ang Ash Wednesday ay nagpapurumita lamang sa mga Kristiyano na tayo ay walang hanggang pamumuhay sa mundong ito. Na darating at darating ang panahon sa batang edad o anumang pagkakataon, mawawalan tayo ng buhay. Babawiin ng Diyos ang kaluluwa o ang espiritong nagpapakilos ng ating katawan upang tayo ay magkaroon ng buhay. At ang Kwaresma, ayon sa aral ng Simbahang Katolika, ang simbahang itinatag ni Kristo ay panahon ng pagdarasal, panahon ng tinatawag natin fasting o pag-aayuno. Yung paglimita natin ng pagkain, yung iba nga tubig at kakaunting likido na kakainin o for 40 days. At sa panahon ng Kwaresma, tuwing Biyernes, maliban sa mga senior citizen, ay bawal ang kumain ng anumang laman, anumang karne, isda, gulay. Yan ay bilang pagsunod sa ginawa ni Kristo nung siya ay lumabas upang magsimula na kanyang misyon alang-alang sa ating kaligtasan. Alam naman natin na si Jesus ang nakatalagang Mesiya. Ngunit matapos ang tinatawag na pagpresenta kay Jesus sa templo, noong siya ay 12 taong gulang na bata pa lamang, kaya mayroon tayong Senior Santo Niño o banal na banal na bata, Holy Child. At matapos yun, sa loob ng halos 3 dekada o 30 years, ng 30 years old si Kristo, saka siya lumabas upang magsimula ng kanyang misyon alang-alang sa ating kaligtasan. At ang pagsimula ni Jesus mula sa kanyang pagbinyag, mula sa Ash Wednesday hanggang sa kanyang kamatayang nakapako sa krus, yan ang bumuo ng
panahon ng Kwaresma sa kalendaryo sa simbahan, church calendar. May dalawa tayong kalendaryo na sinusunod. Ang Julian calendar na parangal kay Julius Caesar. Hindi natin alam yan. Ang sinusunod ng simbahan, ang sinusunod natin ay ang Gregorian calendar. Pope Gregory siguro yan o sino man yan. Gregorian. At dito nga, ang sa ating kalendaryo, ang Sunday, first day of the week, sa halip na weekend. At ang Sabado, yan ang nagiging papitong araw. Kaya nga ang sabi nila, ang ibig sabihin ng Sabbath, kasi sabi sa Biblia, on the seventh day, God rested. Sa kadaling salita, ang sanlibutan, ang mundo, ang laman ng mundo, kasama na ang mga tao, ay nilikha ng ating Panginoon sa loob lamang ng 6 na araw. At ang ikapitong araw ay ang kanyang rest day. Kaya nga, honor the day of the Lord. Igalang natin ang araw ng Panginoon. Yan ang Sabbath, 7th day. So, nangyari yan. At bakit Kwaresma? Sapagkat si Jesus, bago nagsimula ng kanyang misyon, nagpabinyag muna sa kay Juan Bautista. Kaya ang tawag Saint John the Baptist. Ang kanyang pinsan at nagiging vlogger ni Jesus nang siya ay lumabas upang magsimula ng kanyang misyon sa pamamagitan ng kanyang binyag. At doon nga, ipinakita sa pagbinyag kay Jesus ang Santissima Trinidad, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kasi nang inilubog si Jesus, sa tubig at binuhusan siya ni Juan ng tubig sa binyag, narinig mula sa langit ang mga katagang, ito ang aking mahal na anak. Ito ang aking bugtong anak. Sundin ninyo siya. So yung boses na yan, yun ang Ama. At ang bininyagan sa Jesus. At mula sa langit, lumabas ang isang kalapating puting-puti at dumapo sa balikat ni Jesus. At ang ayon sa aral nating napulot sa ating pananampalataya, yan ay ang sumasagistan sa Espiritu Santo. Ama, boses, anak, bininyagan, kalapati na dumapo sa balikat ng anak. At sa Ash Wednesday, ano ba ang dapat nating ipaghanda? O salay, ang pagdating, ang pangalawang pagdating sa unang pagdating ng ating Panginoon. Magsimula siya sa kanyang pangangaral. At bakit Kwaresma? Sapagkat matapos ang kanyang binyag, itong si Jesus ay pumunta sa disyerto, nagdasal, nanalangin, nag-aayuno, hindi kumakain sa loob ng 40 days and 40 nights. At ito nga ang nagiging simula ng ikangay pagganap ni Jesus ng ating kaligtasan. At ang Ash Wednesday ay sagisag o paalaala sa atin ng ating kamatayan. Sapagkat sa paglagay ng krus, sinasabi ng pare, from dust you come, to dust you return. Nagmula ka sa alabok ka, magwawakas. Madaling salita, mamamatay tayo.